Konting tubig lang o kasi kami pag naglilinang marami yung tubig. Sa paglilinang natin, kinakailangan ay ang tubig nun ay Pasabay ko na po sana. katamtaman lang naman yung tubig, wag naman yung masyadong marami. Sa kabilangan kasi Oo. grabe paglinang na ano. Talagang ang daming tubig. Ang daming O tubig. kasi pagka maraming tubig, siyempre di maiwasan, aapaw yan, tatapon yan. So kinakailangan yun hindi matatapon dahil yung ating fertilizer ay dapat stagnant siya doon sa ano para hindi lumabas. Kasi once na naglinang tayo at ginamit natin iyon, bubulokin kasi nun yung damo. Kung lalabas yun, mababawasan Kasi yung kami microbial hindi kami inoculant. nagkaano ng diamond, hindi kami nagsusunod. Tama. Tama. Oo. Kasi sa kuha natin, yung diami natin na yun, within 2 to 3 weeks, bubulokin niya yan. Mako-convert yan as fertilizer. At the same time, yung mga damo, mabubulok yan kasama yung mga buto. O ngayon. Ngayon, halimbawa, doon naman sa pagtatanim na natin, ano ba yung sa inyo, ma'am? Sabog? O Sabog po sa sabog tanim. So, sa pagsasabog ng tanim, bago natin kuha yan, sabugan, i-spray pa natin uli yan. Mga 2 to 3 days bago ka magsabog, dapat na-sprayan uli yan. Pero dapat wala na siyang tubig. Para yung kuhol ay matulog. Ngayon, after mo magsabog, mag-iintay ka ng, sabihin na natin 15 days, pag ng 10 days. Para yung palay mo mataas na. Ngayon, matigas na siya. Ngayon, pagdating ng 15 days, mag-i-spray ka na naman ulit. So, yung kuhol, tulog na talaga. 30 days siyang matutulog. Diyan ka lang yan, ading. Kasi once na nilagyan mo siya ng tubig nang wala sa panahon, yung kuhol magigising pag siya inalagyan ng tubig. Diyan ka. Doon ka mapipilitan kang gumamit ng synthetic dahil kakain ng kuhol yung palay. So para hindi magising yung kuhol, intayin natin na umabot siya ng 14 days, gawin natin, tapos spray na para yung pagtulog niya ay dire-diretso na. Tapos, yun ang ating foliar fertilizer, yung root and leaf. Bawasan natin ito. Foliar fertilizer, yun yung gagamitin natin. Hanggang sa makaani, Yan na po yung ini-spray. yung may bunga siya, di ba, para may iwasan yung insekto noon, i-sprayan pa natin uli yan hanggang sa gumulang na siya. Isang season yung kuha natin na yun. Yung 45 Yung fertilizer, yung 4 na microbial inoculant, 4 na root and leaf foliar fertilizer. Sa isang hektarya po yun, yun ang Yes. proportion. So, sa isang hektar. Pag sa dalawa, di walo-walo. Ay, Walo-walo. apat-apat, walo. Oo. Ang sachet ng ating fall harvest microbial inoculant tawag dito. Hahaluin muna natin sa isang timbang tubig para mahalong mabuti. Isasama na sa molasses. Gagamitan natin siya ng tela para hindi humalo yung natitirang magbabara-bara kasi sa sprayer yun yung matitira. Ibig sabihin Kaya po, ihahalo. dadagdagan po ng molasses yan. Oo. Pag binabag. Sa timba muna siya bago ilagay sa malaking Yan yung timba. itsura niya. Para matunaw po muna. Ito yung tinatawag natin na microbial inoculant na kung saan pag ito ay nilusaw mo at nilagyan mo ng molasses, siya ay mabubuhay siya. Ito yung magsisilbing neutralizer ng lupa para yung pagiging acidic niya ay mawala at bumalik sa pagiging normal yung lupa. So, bacteria po yan. Yes, this is a good bacteria. Ngayon, pag nilagyan mo ng molasses ito, dadami siya. Dadami. Ngayon, ang paraan nito, kinakailangan ito ay lusawin sa tubig. Ang gagawin naman natin dito, gawin na lang natin pansala ito. Siguro. Hindi pansala. Tunawin na lang muna natin doon bago natin salain doon. No? Sige. Ako na lang po magsasala kaya po. Kuha ka ng Pag ng panghalo ilagay sa natin na. sprayer. Hindi, sadlang talaga. natin kawayan o kaya kahoy. Panghalo natin. Pwedeng inumin yan, kaya ang gamitin natin, malinis na tubig, malinis din yung Sa timba. aso, sa baboy, ganun, pwede ito. Sa tao, pwede rin Tao. yan. Good bacteria. Yakult siya, Yakult. Sasalain mamaya para hindi mailagay, may halo yan. Pagka ganito siya, amoy sampalok siya. May tanong po ako. Ilang liters po ng molasses? Yung isang ganon? sa isang pack na ganyan. 4 na kilo ng molasses. 4 to 5 pwede. Kung walang molasses, negro na asukal.
Yung itim na itim. Ano po yung purpose ng ng molasses? Para lalong mabuhay yung microbacteria. Yung bacteria niya. Nagsisilbing activator po niya. Mas maraming molasses, Mas maganda. mas maganda. Mas maraming microbial inoculant na bubuhay. Okay lang po ba na sumobra sa 12 hours? Yes, Oo, mas maganda. kahit matagal. Habang tumatagal, Yun yung mas lalo pinaka-short nagiging time. aktibo. At least Oo, naka 12 hours ka, pero mas maganda. 12 to 20. Pag may natira doon sa lalagyan mo at wala ka nang i-sprayhan, pwede mong dagdagan uli ng tubig, dagdagan mo uli ng molasses. So multiply lang po ng multiply yung bacteria. Habang tumatagal, gumaganda. Mas marami. Ano po yung nagiging trabaho niyan sa lupa? Pampabuhaghag na pang-conditioner, pangtanggal ng acid ng lupa. Kasi yung acid na sa tagal-tagal nating gamit na synthetic na fertilizer, naipon yung acid ng lupa. Ito yun, pang-neutralize. So nire-repair po niya yung kumbaga nasira ng nung lupa. nung mga synthetic na ginamit natin. Oo. Sa susunod na gamit, paunti ng paunti yan, na ibabalik unti-unti yung nutrients ng lupa. Sumisigla po yung lupa. At pag masigla po yung lupa, Masigla rin yung pananim. Yun. Sigla din yung ani. Ani, oo, siyempre Hindi- masigla rin yung tao. yes na po, may-ari ng hindi po basta tatamaan ng sakit. Oo, Yung hindi siya yung tatamaan. halaman. Oo. Ang halaman kasi, mentras na malusog yan, hindi yan basta-basta sinatamaan ng sakit. Parang tao po Parang pala, no? tao. Busog siya. Oo. Oo. Ay na, di panghalo. Makasuyo makasuyo man. Makasuyo man. Okay, Sayang pa yung natira doon. Makikuha mo ading yun, no? Yung, yan, molasses. pakibubuan mo siya na, itira mo lang yung, tagkay mo yung pang 1 litro. Ano po yung 5 molasses? kilos yan 5 kilos. Ilan po ang proportion ng molasses sa isang ano po niyan, isang pack? Dapat hindi siya bababa ng 3 kilo. Pwede po sa aso yan. Yes. Aso, manok, tao, baka, kalabaw, yung hayop. Wala Yakult na. Ading ilalagay natin natin. Isang gram, 2 gram. Yung pakikon mo yung isang yon. Tapos i-ano mo na rito, tapos sasalain natin para maalis yung ano. Kaya halo po lahat tong molasses. Hindi 5 kilos yan eh. 4 lang. 4. Ngayon, pagka medyo kakapusin siya ng kwan, di ilagay uli niya isa, dagdagan niya ng 2 timba. Ilang kilo po yan, sir? Isang ganun? 5 kilos. Tama isa. 4 kilos awit mo, sa sir. isang 4 to 5. Hindi, 5. 5 to 5. At 45. 3 to 4 kilos. 3 to 4 kilos Per para sa 200 liter. Masarap Masarap na yan. sa isang 200 liters na tubig. Yakult na po. Yakult na siya. Sarap na yan. Para na siyang Yakult. Yan, tinikman pa. Hindi po lason, safe na Basta safe. mahalaga, malinis yung Apo. tubig. Safe na safe po yung lalagyan. safe na safe siya. ng tubig. Malasad yun. So kailangan po ang ihahalong tubig diyan Malinis. yung naiinom. Malinis. Drinking Yung water galing talaga. sa galing sa poso. Pag mineral po, hindi, basta galing na lang sa puso. Fresh water. basta yung naiinom. Tapos imimix sa isang 200 liters Drum. na drum. Yung malaki na yan, di ba? May malaki. Bumulod kang tokin ni Pito. Kun madam. Tai, ata nakakabil dita, isalin mo to gidakkel. Tapos na yun ang Marami Ngayon lang naman, po ganun itong gano'n mapuno. Gagamitin natin ngayon pero mahalaga ma-demo lang kung paano para Sasalain natin. sasalain. Hawakan yung gilid-gilid. May mga matitira po ano. Ganun mo konti. Parang hindi ko tapos. Okay. Na, lubos na. Ay! Ay! Up. Oh, sige. Okay. Sino may amo niya, sinusundan ng kono. Kailangan pong salain para hindi po bumara sa sprayer. Sprayer, oo. Pasahaluin ko ulit yan. Sayang yun. Tataba ng lupa. Pwede nang tanong niya.
Bango. Sarap kainin. Parang kape. Meron ka Sarap. Ano po ang nagagawa nito sa pagka pinakain sa hayop? Sa baboy, Di ba manok? good bacteria yan? Yes po. Bacteria, good bacteria. Yan sa hayop. Tataba siya. Kukondisyon yung katawan din niya. Dapat ang pansala po pala dyan, net. Ano? Oh, yung kulambo, no? Yung kulambo. Kaya yung Para mabilis. lampin ng mga bata. Opo, yung lampin. Kapsa. Pwede lampin ng mga bata. Yun ay pino. parang kulambo na lampin. Parang pino. Pino. Ito po ba yung sikreto din ng baboy ang ano, hindi mabaho? Walang amoy. Yan po. Ah, Ito rin. ito rin po ang ginagamit. Paano naman po ang proportion pag sa baboy? Sa piggery? Alam mo ba? Sa baboy. Pag papakain. Pag na-ferment mo na ito sa 200 liters na tubig, yung isang sachet, kukuha ka lang ng isang Lata ng lata sardinas. ng sardinas, ihalo mo sa isang timba ng tubig, papainom sa baboy. Ah, matipid po. Isang ano no. Tuwing kailan po yun? Sa Tuwing tuwing kakain iinom siya, siya. kakain. Sa Tuwing tuwing iinom, iinom siya. Yun ah. na yung inumin niya. Oo. Ano po ang Tapos, magiging epekto sa kanya? Ano siya, madaling lumaki, madaling tumaba. Tulog ng tulog. Sa puto ng aso. Hindi siya gutumin. Hindi siya gutumin. Taba, ay tulog lang siya ng tulog. Mataba siya. Huwag mong lalagyan ng ilaw. Detahimik para po yung matulog kung tulog ng tulog. lang siya. Oo, tulog ng tulog. Kaya mataba. Tapos hindi po mabaho ang ano, ang baboyan. I-sprayhan mo siya nito sa yung pinupuntahan ng ihi niya. 'Di ba may tubig pag pinaliguan mo, no? Mhm. Isprayhan mo siya Pag di mo nito. kasi sinala sa ganito, Sprayan mo doon siya. sa ano. Yung lagakan ng tubig niya. Isprayan mo nito. Para walang amoy. Nagsisilbi rin po pala itong ano, pang Nutrients din sa kanila yun. disinfect sa ano, sa Oo. mga Anong tawag yung mga sa amoy, ammonium. ayun, yung mabahong amoy. Anti-ammonium. Pakahusay pala niya. Oo. Lahat, maraming gamit ito. Hindi lang sa halaman, Sa pati sa hayop. hayop. Eh pag sa tao naman po, Ay, oo, tataba rin ay mga payat. tataba rin. Para sa mga taong payat. Para sa mga payat. Payat. Ay, maganda pala yan doon sa ano, Ano gusto? sa kakilala ko. Sa mga payat na hayop, yan, Ang yung, patangkad din po kaya. yung kalabaw, baka, yan, kambing. Apo. Pati mga ano, Sa kuto po ka ng aso yan. Naku, tatabayin ko to. tatabing ko to. Tanggal mo na lang muna, paliguan mo muna ng ano. Kala ko mama. yung galisin po na aso, 'di ba mga maraming parasite sa loob 'yon? Tama po ba? Yes. Yung ano, pwede rin po 'yan. Pwede po 'yan. Painumin. Painumin sa ano yung mga nagagalis na aso. Oo. Yung ano Mm-mm. na talaga. Dapat pala yung net, ano. Mahirap bumaba po. Matagal lang. Nalagyan na eh, may nakabara na. Yan, halos. May net ka ba? Kulambo. Yung kinukulang po nila. Napakarami po palang gamit nito. Ikatapay lang siya ko lang. May kung may lumang Okay. kulang bukas sa susunod. Kung may lumang kulang. Ay, kulang po! Magdadala ako ng lampin ni Arki. 25 to 30 days na nakalan prep siya. Weekly, sa 30 days na yun, weekly siya nag-spray nito. Okay, last. Para mabulok, Halimbawa yung week na para mabulok lahat yung mga nandun na dapat mabulok, buto ng ano ng damo, mga dayami, lahat na para mabulok. Tapos may condition na yung lupa bago dumating yung binhi sa sabog. Ayun, nakaano na siya, ready na siya. Condition na yung lupa mo. Tapos yung mga kuhol, yung ano, hindi na sila, tulog na sila pag nagsabog ka ng binhi. Yun. Kailangan sanap-sanap yung tubig ha. Habang sa land preparation, sanap-sanap. Ang huli mong gagawin, Ano po yung sanap-sanap? pag salapasap sa Ilocano. Sa Sa Tagalog.
Sa Sanap-sanap yun ang tawag. Ano po yung ibang term? Sa lapasap po. Sa lapasap sa Ilocano. Sa Tagalog, sanap-sanap sa Tagalog yun eh. Sanap-sanap. Parang Parang malalim pa rin. hindi matubig. Ganyan lang siya. Ang tubig ng Tama ano, ng tubig nung i-sprayhan mo ng ganyan. ay, Tapos yung, konting tubig lang po. oo, Ano po yung pagkalinang? oo, sa paglinang mo. Konting tubig lang. hindi Konting dapat tubig marami. lang. Ano po ba ang nakasanayan? Marami. Yung iba marami eh. Oo. Di ba? Kasi yung Sa- nakasanayan, sa- marami. Maraming tubig. Oo. Pero dito sa technology pong itinuturo ng Victory Globe. ng Victory Global, Katamtaman. katamtaman lang, Oo, konting-konti yung lang. term na yun. Para sa Katamtaman. Ang tubig sa Tubig, oo. Yun. Ang land preparation natin, 25 to 30 days. At least po. At least ganun. Eh ito, hindi na Halimbawa po nasunod. pagka naani na, umpisa na naman ng panibago, maghihintay po ng 25 to 30 Araruhin days. na. Araruhin na. Okay. Basagin na. Basagin na. Pag nabasag mo, durog na yung lupa. Okay. Nasa pag-araro. Opo. Lagyan mo na ng sanap-sanap na tubig. Isprehan mo konti na na. nito. Okay. Weekly. 1 month. Within 1 month. Within 1 month, Isprehan mo ulit. ah, Weekly, isprehan mo ulit. spray ng weekly. spray hanggang Nasa sa 3 na pag-spray. Bago yung last, bago ka magsabog. pag nasunod po 'yon, napakaganda ng Oo, kondisyon. napakaganda na nung lumabas na yung acid ng Di ano mo. dapat pala ma'am makapag-spray na kami. Kaya nga. Kami agli ng kape lang. Di ba? Bili ng Tapos yung patay na yung buto ng ng mga damo. Patay na yun. Lahat ng dapat mabulok doon sa tagal na 25 to 30 days, bulok na. Hmm. Yung mga damo, yung mga dayami, bulok na yun. Kasi ito pang pabulok. Yung ano namin dito, demo namin, yung pupuntahan natin. Nakikita daw ng mga tao niya na hindi kasi maganda yung pagka flat ng kanyang lupa. May umangat na lupa. Tinubuan ng damo. Pero yung damo na yon, dito lang sa taas niya masariwa. Pagdating na hinawakan mo sa bandang ugat niya, bulok yung ugat. Yung naabutan ng tubig. Kaya mabubulik din siya, hindi rin siya mabubuhay. Bulok siya. Ang matitira po yung palay lang. Matitira pala. Kaya wala talagang damo ang palayan pag ginamitan po nitong Wala. Kung susunod ka full sa harvest. protocol, wala talaga. basta Kaya sundin yan lang ang ang protocol. Ituro mo. Wag Ba't pong kaya haluan ng synthetic. yung damoy halaman din lang. Hindi. Yung damo, malakas na kaagaw ng palay sa pataba. Napakalaking faktor pag madamo ang ano mo. Mahirap. Pag nag-apply ka ng pataba, aagawin ng damo. Kaya pala mas malaki pa po yung damo sa palay. Oo, malakas kasi yung ugat nila sa pagsipsip nung nilalagay mong pataba. Kaya dapat walang damo para makuha lahat ng palay yung nutrients na binibigay mo. Yun. Yun, yung root and leaf natin yun. Foliar. Pag gumamit po tayo nito, Pag gumamit tayo ng root and leaf natin, apo, hindi na tayo gagamit pa ng ibang pesticide, herbicide, ibang pataba. Yun na lahat na. so napakalaking tipid para sa Oo, magsasaka. napakalaking tipid at maganda yung result. Less trabaho pa. Oo. Less trabaho, mas maganda pang ani. Organic pa yung kakainin natin. Safe. Na ani mo. Safe. Safe pa siya. Pagkatapos nating timplahin, kinakailangan siya ay nakalagay lamang sa lilim. At tatakpan siya ng maayos nang sa ganoon, hindi siya puntahan ng mga langaw. Kasi once na pinuntahan ng mga langaw yan, magkakaroon niya ng maraming kiti-kiti. Yung malalaking langaw, yung bangaw, yun ang iniiwasan natin. Kaya dapat nananatili siyang kasarado. Gustong gusto ng bangaw, amoy niyan. Oo, mabango.